Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito, pag-usapan natin itong ah, bagong aksyon po ni PBBM na makipag-alyansa sa ibang mga political parties in preparation for the 2025 midterm election. Yan. Kaya lang ang kapansin-pansin po, initsipwera niya na ang dati niyang partido, ang Nationalista Party. Nationalista Party, ang atraso po nito kay PBBM, noong 2021 na pinaghahandaan niya ang kanyang kandidatura sa pampanguluhan, ang Nationalista Party po walang tiwala sa kanya. Hindi naman siguro sa ayaw na siya ang maging standard bearer, eh kasi ayaw siyang suportahan eh. Kaya iniwanan niya 'yon noong 2021 at nag-independent, 'di ba, for a while. Hanggang sa etong Partido Federal ng Pilipinas, the three-year-old political party, batang-bata, ang inunahan pa ang kilusang bagong lipunan ng KBL, dati nilang political party ng kanyang tatay, na nag-kick out sa kanya dati dahil lamang siya ay naging guest candidate ng Nationalista Party. Nagselos ang KBL, tinerminate siya. At noon senador na po si SBBM. Tinanggal po siya sa kanilang roster. And then, from there, nanatili si SBBM hanggang 2021, dyan po sa ilalim ng Nationalista Party. Na partido rin ito ni Naimi. Diba? At saka, alam ko nitong si Sandro na kaya lang lumipat na sa tama ba? Partido Federal ng Pilipinas. At yun nga pinaghahandaan nila ang darating pong senatorial. Well, dapat lang po talagang paghandaang maigi ito at get rid of the Chinese candidates or the Manchurian senatorial and congressional candidates. Yan. So, yan lang yung napansin ko na mukhang initsipwera niya. Pero, sabi ko nga, ang Partido Federal ng Pilipinas, mukhang lalo pong lalakas. Lalo na sa kabikulan. Babalik uli ito sa kanila. Well, hindi rin naman po lugi ang mga taga Bicol dahil kahit hindi nila pinanalo sa Camarines Sur si PBBM o sa Camarines Norte, pero nakailang balik na sa kanila ang presidente at hindi po bastang bumalik lamang para mag-hi hello. May dalang proyekto. 'Di ba? Ngayon sabi nga rito ni PBBM, we have organized a steering committee. We will then go and make our alliances with different parties. Of course, nandyan ang lakas. Yung partido ni SMR, ni GMA, and then yung Nationalist People's Coalition, at saka ang NUP, yung National Unity Party. Yan sabi, lalo na sa House. Pero syempre, kailangan din natin kausapin kasi mga governor may mga local party yan. Okay. Maalala ko lang mga kababayan, ito pong etong lakas, 'di ba? Yung lakas CMD or Christian Muslim Democrats. Ang pinaka-presidente nito o pinaka-leader nito ay si Speaker Martin Romualdez. Okay, and then nationalist. Ito yung sinasabi ko na ang idadahilan ng iba dyan, kunwari magpa-file ng impeachment laban kay PBBM dahil dito sa Senate hearing nila. Tapos syempre idadahilan nila na hindi pumasa yung impeachment kasi hinarang ni SMR. Yung mga ganon. Tapos dadaanin na sa drama. Diba? Kaya tayo maging alerto. Yung mga magdadrama na yan, upakan natin sa labas. Okay. Yung Nationalist People's Coalition po, ito ay sa mga kuwangko. At itong pinaka-remarkable sa kanila dyan, dalawang personahe, si Tito Soto, bagamat nakakalaban to ni PBBM nung nakaraan. Ano ba tinakbuhan nito? Vice, di ba? Lacson Soto .
Eto pong si Marco Wangco, alam ko ano bang tunay na pangalan ni Marco Wangco? Alam ko Ferdinand Marcos ang pangalan niyan eh. Kaya nga sinasabi niyang pabiro, mas loyalista kami sa inyo. Kaya nga ako Ferdinand Marcos. So yan po, si Marco Wangco. So, makikipag-alyansa po dyan si PBBM, ay kina Tito Soto. And then, ito po yung sinasabi kong lalo pang magpapalakas sa kanila. At nawa naman ay manatili po, maging unity talaga na talagang buhos ang suporta sa ating Pangulo. Ito pong National Unity Party na ang pinaka-chairman po nito ay si dating DILG Secretary na si Ronnie Puno. Okay? And then ang isa sa mga pinaka-official din nito o leader ay si Second District ng representative ng Camarines Sur, si Elray Villafuerte. Yan. So, 'di ba? Malaking malaking bentahe ito sa ating malaking bentahe ito sa partido ng Pangulo at sa mga kandidato. Yan. Makuha nila ang kabikulan ulit. Dati namang sa mga Marcos yan eh. 'Di ba? Kaya nga nung nandoon kami, nung May 9 hanggang May 10 ng madaling araw, no election day, at saka yung counting sana babantayan namin para maingatan kahit na iilan lang ang boto ni PBBM doon. Andun ako, si Go Philippines 2.0 at saka si Papa Vin. So nandun kami. We are in a mission at that day. Now, nakikita namin doon yung mga Marcos loyalist, kay kukunti sila. Ang tatapang, nakapula, pupunta ng eskwelahan. Ganun ang ginagawa nila. So, pagka ganyan ho, at saka ito pa ha, yung mga punong barangay doon, sabi sa amin ng mga taga Camarines Sur mismo, pade, kaya tignan nyo ha yung mga yung mga malalaking banner ni Lenny, yung mga oversized, pinagbabaklas, sabi niya. Pinagtatanggal nila. Alas 12 pa lang ng gabi, pinagtatanggal na. Sabi ko, bakit ang lakas ng loob nilang gawin yan? Actually, yung mga punong barangay dito, BBM yan. Si Governor, BBM din yan. Sabi nila. Kaya, palihim lang yung lakad rito. Tsaka syempre, si Lenny Robredo, taga dito. Kaya, kaya suportado ng mga Bicolano si Lenny. Pero kung wala si Lenny, solid rito ang kay BBM. Aba, okay. Kasi naging lugar po ng yan naging baluarte ng lakas yan. Ay not lakas ng LP. Dahil nga po rito kila Jess. So yan po yung at saka itong si Ronnie Puno, magaling ito na campaign manager. Ilan yung mga naipanalo na nila? Si Ramos, si Erap, si Gloria Arroyo. Oh. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, kamusta naman kaya ang PDP laban o yung PDP? 'Di ba? Saan sila ngayon? Yung mga kandidato nila, sino-sino yung maipapasok nila. So, ang nakikita ko lang naman rito ay si Philip Salvador, malamang ito hong si Morales, kasi nagtayo ito ng grupo naging anti-drug advocates ito, si Jonathan Morales. Oh. So mukhang may plano rin po ito. Baka, 'di ba, mga ganyang last day biglang magpa-file ng candidacy tapos idadahilan na ako po ay lumaban sa droga. Kasi yun ang akala nila, mabenta pang diskarte na kagaya ng ginamit ni dating Pangulong Duterte. So kay Morales ganun din. Tapos sa NPC, malakas din ang partido yan. And then yung lakas, ito yung super majority ngayon. And then ang Partido Federal ng Pilipinas, ito naman po bumababa talaga sa grassroots. Doon sila sa grassroots nagpaparami ng membership ng mga tao. Hindi sila sa obserbasyon ko hindi ho sila nagpaparami sa sa mga politiko.
Hindi. Eh, ba't ka pa magparami sa politiko? Eh, tapos na halalan. Presidente na yung manok ninyo, 'di ba? Oh. Eh, kailangan ninyo suporta ng taong bayan. Now, for Philip Salvador, sino pa bang ibang mga pwede diyan? Bato, Bongo, 'di ba? Ah, baka si Amy gusto nila, ampunin na rin nila, 'di ba? Okay. So, eto, abangers ito. Tignan natin kung sino yung mga ibabasura natin magmula po diyan sa sa PDP at sa mabubuong alyansa nito. Ngayon, meron akong nabasa nung mga nakarang araw na ito pong Partido Federal ng Pilipinas ay makikipag-alyansa rin po daw sa hugpong ng pagbabago ni Inday, ni VP Sara. Well, I would say no. Wag na. Okay? Alright, so iwan na natin ito. Ito ang sabi niya, no? I have had initial talks with the representative of the president. So, we have yet to formalize. Yan. So, yung NPC, nauna na.